ating diocese na nagtataglay ng in one way or another milagrosong properties ay mga instances ng imaheng natatagpuan. Ngayong araw pong ito sa kapistahan ni Lolo Uweng, we are reminded of the fact that this ancient image was found by people who least expected to find it in a place where they would not think that an image would be found. Sa lawa, ang lugar ng hanap buhay, ang lugar na pang-araw-araw na buhay ng tao. And perhaps the finding of Lolo Uweng is a reminder for us that in our search for the divine, it is not actually God who is hiding. It is us. At doon sa lugar kung saan naandoon tayo dahil ayaw nating pumunta sa simbahan, siya mismo ang pumunta para magpakita. And one of the most important aspects of human life na akala natin wala ang Diyos ay yung moment na wala tayong kapangyarihan. You know, the most profound moments of a person is not only during the moment of birth, but most especially during the moment of death. Alam niyo yung ating pong unang pambungad na panalangin ay hinango sa opening prayer ng Good Friday. At inakala ng tao na ang pinaka-weakest moment ng Diyos is that moment on Calvary when He expires, when He seemingly is powerless, when all His body is given away. But dear friends, that is real power. In fact, ang tugon sa moment ng death, the sacredness of the entrance to eternal life, is not just weeping, but the most appropriate response to the finding of God in the moment of death is silence. Kapos ang ating dila upang isaysay ang kagandahan at awa ng Diyos sa kabila ng isang nakalulunos na sandali. Bakit pinili ng Diyos sa sagipin tayo sa pamamagitan ng kamatayan? Upang wag na tayong magkaroon ng dahilan pa para sabihin na hindi tayo kayang samahan ng Diyos sa pinakamapait, pinakamadilim, at pinakamahirap na sandali ng buhay. Ang larawan ni Lolo Uweng na nakahandusay ay nagpapaalala sa atin na ngayon wala na tayong alibay para sasabihin ng Diyos na hindi niya tayo kayang samahan doon sa mga bagay na tinatago natin sa Kanya. The moment of sacred death is the moment by which it opens for the individual. And it is as if ang material na mundo at ang mundo ng espiritual ay nagbubukas at nag-uugnay sa sandali ng kamatayan. Kaya po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo yung relihiyon na hindi natatakot mamatay. In fact, pinaghahandaan natin ito. Every night, kapag natutulog po ang mga pari at mga seminarista, one of the last prayers that they do is this: protect us, Lord, as we stay awake. Watch over us as we sleep, that awake we may keep watch with Christ and asleep rest in His peace. Alam niyo po ba na ang inyong katawan ay nagpa-practice ng mamatay bago pa kayo physically mamatay? Kailan? Pag natutulog kayo. Hindi lamang po nare-recharge physically ang katawan, kundi yung katawan ay dahan-dahang nagsasanay sa isang katotohanan ng buhay. Hindi marirefresh ang katawan hanggat hindi nahihimlay. Subukan mo na wag matulog ng 3 araw, ewan ko lang pag hindi ka napangenge. Pero subukan mo mag-siesta, kahit gaano kakapagod sa umaga, pagdating ng hapon, bakbakan uli. Death, dear friends, is not an enemy for those who believe, but an opportunity to learn of the real value of life. Bakit tayo nagdedebosyon sa isang larawang patay? Sapagat ipinapahayag sa atin na hanggat hindi tayo pipiliing mamatay araw-araw, hindi tayo mabubuhay kay Jesus. Alam niyo po kung bakit ang pari dati ang sutana kulay itim? Sa dinami-dami ng kulay na pwedeng piliin, bakit nag-iitim ang pari? Sa Pilipinas po, pinayagan itong puti kasi mainit. Pero bakit itim sa dinami-dami ng outfit? Alam niyo kung bakit? Because a priest says in his vestments
that when he enters into relationship with Jesus, he is already dead to the world. Patay na siya sa anumang bagay na makalaman at makamundo. And that is why only after entering into death can he now place the other vestments that indicate new life in Christ. Pagbasa nyo yung mga readings, kung pinakinggan nyo mula first reading hanggang Salmong Tuguan hanggang second reading, hanggang sa Gospel, it all points out to one reality. Ang mamatay kay Jesus at mabuhay sa piling niya. The formula of eternal life. Kaya nga po ang pari na makamundo, mukhang pera, mayabang, mahilig sa iba't ibang bagay na ino-offer ng mundo, ay hindi magiging masayang pari. Kaya po ang pari hindi nag-aasawa, hindi dahil sa takot kami mag-asawa, kundi ang katotohanan. No single relationship can fill our hearts. It is only Him who can complete us. The focus ay hindi ang kawalan ng kapangyarihang mag-asawa. The focus is, hindi ko na kailangan mag-asawa dahil punong-puno na ang puso ko sa Kanya. Ang pari ay araw-araw na namamatay sa sarili niya. Kapag may pasaway na parokyanong kailangang pagpasensyahan mo. Ang pari na mamatay araw-araw sa sarili niya, kahit may sakit, may lagnat, kailangan magmisa siya. Ang pari kailangan mamatay sa sarili niyang imbensyon at sa sarili niyang mga pangarap sa buhay sa pagsunod sa obispo niya kahit masakit na. Ang pari kailangan mamatay sa misa, kaya kahit na iba-iba ang gusto niyang gawin sa misa, hindi niya pwedeng baguhin. Bakit? Sapagkat yun ang nakalagay sa aklat ng pagmimisa. At kailangan patayin niya ang sarili niya upang mabuhay ang itinuturo ng Santa Iglesia. Kung ito'y totoo sa pari, totoo rin po ito sa buhay may pag-maasawa. Ano kayo masaya? Kami lang. And that is why, dear friends, in order to value the beauty of marriage and family life, you must also die. Ang isang binata na pumasok sa buhay ang pag-aasawa, na binata pa rin kahit 80 anyos na sa kanyang kilos at gawa, hindi magiging masayang may asawa. Paluluhain lang niya ang asawa niya at ang mga anak niya. Kailangan patayin ng lalaki ang pagiging buhay binata upang mabuhay siya bilang isang tapat na asawa at tunay na provider at tagapagtanggol ng mga anak niya. Ang isang babae na mas halaga ang kolorete kaysa sa kakainin ng kanyang mga anak, kahit 80 anyos na, pabebe pa, hindi siya mabubuhay bilang tunay na ina hanggat hindi niya pinapatay ang kapritsyo ng pagkadalaga. Hindi po natatapos dun. Pagkatapos yung pag-aralin yung inyong mga anak, pagkatapos silang lumaki, dadating ang pagkakataon na tatawagin na kayong lolo at lola. Ang lahat ng matibay, babagsak. Ang lahat na nakatayo, lalaylay. Ang lahat na nakasanayan mo sa buhay, ay kailangan mong ibigay. Nawawala ang ipin, nakakalbo ang buhok. Pero kung hindi mo kayang tanggipin ito, lalo kang papangit. Accept those moments by which you are now changed and you become beautiful. Mula sa pagiging nanay at tatay, magiging magandang lolo at magiting na lolo at magandang lola ka. Kapag tinanggap mo ang katotohanan, iba na ang role mo sa pamilya. Kailangan mong mamatay sa pagiging magulang upang mabuhay ang isang mas magandang estado ng buhay mo. Dear friends, marriage is not just about being happy. Marriage is allowing us to die for Christ, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Why is divorce so not in line with the gospel of Christ? Simple lamang po. Doon sa mga nabugbog, nasaktan, sa mga inaabuso, meron na po tayong legal separation. Solved na yun. Pero bakit kailangang gamitin pa ang diborsyo? Simple lamang pong analogy.
Dahil may nagbanggaan na truck o nagbanggaan dyan sa kalyeng iyan, sisirain mo yung kalye. Dahil may mga marriages na hindi nag-work out, sisirain mo yung ibinigay ng Diyos. That's as simple as that. If men and women who get married remember their oath to die every day, then there would be no need for marriages that are breaking down because they themselves break one another to give oneself to the other. Ang sinasabi ng pari sa misa ay ginagawa ng lalaki at babae sa buhay pamilya. Sa isang lalaking nagtatrabaho buong maghapon at uuwi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa pamilya ko. Sa isang babaeng nagdalang tao, naghuhugas ng puwet ng kanyang anak, pagod sa buong maghapon sa bahay, ni wala ng panahon para makapag-enjoy. Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa mister at mga anak ko. That, dear friends, is what the readings today tell us. Only in allowing ourselves to die will we live again. Ayaw ba ng simbahang tayo'y maging masaya? Sino masabi sa inyong gusto maging malungkot ka ng simbahan? But the recipe for eternal life, ang problema, ayaw mong sundan. Sa mga taong may sakit dito, ako'y may diabetes, simple lang ang dapat na gawin ko. Pigilan ng paglamon ko kung gusto kong humaba ang buhay ko. KJ ba ang doktor? Para sabihin, wag kong lamunin lahat? Alam ng doktor ang mangyayari sa kaya lang ng katawan mo. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo sa kasal mo. Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa buhay pamilya mo. Alam ng Diyos at inilagay niya ang mga batas hindi para kitlin ang buhay mo, kundi para lumago ito. Dear friends, you cannot have your cake and eat it at the same time. That is the law of nature in this world. That is the law by which all of us must learn to lead and grow. Sa buhay parokya, iba-iba ang itsura. Iba-iba ang ugali. Iba-iba ang trip nila. Pero dahil meron bang Judas Iscariote, aalis ka? Only in dying to the self will we learn not only family life, but community life. Only in allowing ourselves to become powerless, just like the Lord, will we find the strength sa gitna ng kamatayan, kapos ang ating dilang isa-isay sa katotohanan ng misteryo at formula ng muling pagkabuhay. Sa harap ng larawan ni Lolo Uweng, sa harap ng isang tipong Kristong walang kapangyarihan at bangkay, natatagpuan natin ang greatest lesson sa hukay. Only, dear friends, in letting go, only, dear friends, in sacrificing oneself and dying every day, will we have the strength to rise again. Ito ang sinasabi ni Francisco na malimit nating nakakalimutan. It is in giving that we receive. It is in pardoning that we are freed and given pardon. It is in dying. Only then can we be born to eternal life. Tuwing ipinagdirim ang misa pagkatapos ng konsagrasyon, binabanggit mo siya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik muli. Yan ang kwento ng pag-ibig. Ang kwento ni Lolo Uweng
ang kwento at misteryo ng buhay mo.